When I said finally, I meant sa wakas ay natagpuan ko ng muli ang babaeng nais kong makasama sa habang buhay. Ikaw yun, Sam. Bilang cheerleader, campus figure si Sam noong high school. Maganda, sosyal ang mga barkada. Schoolmate niya si Marcus, na mas kilala bilang si Makoy. Payat, makapal ang salamin sa mga mata. Baduy. Laging pinagtitripan ng kanyang mga kaibigang lalaki. Naawa man si Sam kay Makoy, ay wala siyang magawa. Nagilty pa si Sam nang husto ng mapilitan siyang ipahiya si Makoy sa prom. Iyon ang huling pagkakataong makita niya ang lalaki. Pagkaraan ng maraming taon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Napanganga si Sam sa itsura ni Makoy. Matangkad, makisig, gwapong-gwapo at matagumpay na sa buhay. In short, he was now a super hunk. Doon nagsimulang pagkakalapit nila at madalas na pagkikita. Naligalig pa ng husto ang kanyang mundo nang matikman ni Sam ang tamis ng halik ni Makoy. Ngunit paano kung nais lamang siyang gantihan ng binata, kaya nakikipaglapit ito sa kanya? Paano pa isasalba ni Sam ang kanyang puso? Gayong nahumaling na iyon ng husto kay Makoy. Dukuti mo maigi ang ingron, nangingiwing sabi ni Sam kay Lily, ang baguhang manikuristang inirekomenda na isa niyang kakilala. Eto na nga naiinis na sabi ni Lily sa kanya. Nagsisimula pa lang kasi maglinis ang babae ng kanyang kuko ay nagsimula na rin siyang magsabi kung ano ang dapat gawin ng manikurista. Aray! Ano ka ba naman? Sabi ko alisin ang ingron, hindi ang laman ko. Mamamagayan mamaya, reklamo ni Sam. Masyado ka kasing malikot Nang matapos sa paglilinis ng kanyang mga kuko si Lily, sa kamay at paa ay parang gusto ng dagukan ni Sam ang manikurista. Kaya lang, paano naman niya yun gagawin gayong nananakit ng lahat sa kanyang daliri dahil sa ginawa ni Lily? Magkano? Asar na tanong ni Sam. 120, tugon ni Lily. Ang mahal naman, ibawas mo yung minorder mong mga kuko. Naiinis na sabi ni Sam. Mura na nga may discount kung marami ang nagpapaservice. Nag-iisa ka lang naman, mamamasahe pa ako. Tila reklamo ng manikurista. Dumukot ng pera si Sam at inabot yon kay Lily. Ayan. Sa sobrang inis ni Sam, hindi na niya binigyan ng tip ang babae. Hindi naman talagang regular na nagpapaservice si Sam sa manikurista. Kaya lang ay masayang-masaya siya ng araw na yon dahil sa wakas ay nakabili na rin siya ng kotse. Kahit na second hand lang iyon, proud pa rin siya. Para naman bumagay sa makintab na kotse ang kanyang forma, naisipan niyang magpa-manicure. Ang kaso parang galit sa kanyang manikuristang yon dahil pulos sugat na yata ang kanyang mga daliri. Wow, talaga namang dikotse ka na ngayon, Miss Samantha Manalo ha? Tuwang-tuwang sabi kay Sam ng kaibigang si Gladys nang makitang bumaba siya mula sa bagong sasakyan. Siyempre naman, ang ganda no? May pagmamalaki sa tinig ni Sam. Nabili niya ang Nissan Sentra na yon sa isang second-hand car sale. 2 araw pa lamang ang nakakaraan. Kulay puti iyon, makintab na makintab dahil 2 oras ang hinukol niya sa paglilinis nito. Nananakit ng gusto ang kanyang likod, ngunit nang makita ni Sam ang resulta, nakalimutan niyang pagod. Magkano naman ang kuha mo dyan? Tanong ni Gladys. Secret, sagot ni Sam at bumungis-ngis na pumasok sa Agua de Agogo. Ang tindahan niya ng purified drinking water. May 3 pa yung ibang branches. Si Gladys ang kinuha niyang manager sa branch na kanyang kinaroroonan ng sandaling iyon. Dati niyang kasamahan sa bangko si Gladys na halos 5 taon din niyang pinapasukan. Nang magsara ang bangko, naisipan niya magtayo na lang ng sariling negosyo. May kalakihan din ang naging puhunan niya kaya kinailangan pang mangutang ni Sam sa isang lending agency. Ginawa niyang collateral ang maliit na lupa sa probinsya ng kanyang mga magulang. Click naman sa mga tao ang purified water. Kaya naging maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Meron din siyang ibang produktong binibenta, tulad ng iba't ibang klase ng water purifiers na kinakabit sa tube ng gripo. Siya nga pala, sa ating kukuha ng mga purifier yung bagong tayong mall sa Cavite. Pinakamababa ang presyo natin. Excited na balita sa kanya ni Gladys. Really? That's a good news. Ititreat kita, Gladys. You're the best talaga. Ang galing ng benta natin dito. Kung palaging ganitong takbo ng ating negosyo, baka matupad ko na rin ang pangarap ko makabili ng sariling bahay. Masayang masaya si Sam sa naging takbo ng kanyang negosyo. Hindi niya inakalang sa loob lamang ng halos 3 taon magiging matagumpay kaagad yon.
Nabayaran na rin niya ang kanyang utang sa lending agency. At nakahinga na rin ng maluwag ang kanyang mga magulang dahil doon. May maliit na fish pond ang mga magulang sa kanilang probinsya sa San Miguel. Alam ni Sam na pinagmamalaki siya ng mga magulang sa kanilang lugar, lalo pa nga nang manakaluwag siya. Pinagayos niya kaagad ang kanilang bahay. Nadagdagan din niya ang puhunan ng mga magulang sa fish pond. Gusto ring makabili ng sariling bahay ni Sam sa Manila dahil hanggang ng mga sandaling iyon ay nangungupahan pa rin siya sa isang apartment. Inuna ni Sam ang pagbili ng kotse dahil mas kailangan niya yon, lalo na kapag binibisitang ibang branch ng kanyang tindahan. Nang hapong iyon, inilibre ni Sam si Gladys sa paboritong restaurant ng babae. Pagdating nila doon, agad na umorder si Gladys. "I'll have Caesar salad and spaghetti in pesto sauce. For dessert, a slice of blueberry cheesecake. What else pa kaya?" Umaktong nag-iisip pa si Gladys ng o-orderin. "Kaya mo ubusin lahat yon?" Natatawang tanong ni Sam sa kaibigan. "Hindi kasi ako nakapag-merienda. I'll have spaghetti carbonara, iced tea and apple pie a la mode for dessert," sabi ni Sam sa waiter. "Anything else, ma'am?" tanong ng waiter. "Large soda for me," pahabol ni Gladys sa waiter. Pagkatapos nilang kumain, naghiwalay na rin sila. Malapit lang sa restaurant na yon ang bahay ng kaibigan. Nang makasakay sa kotse, nagsalang si Sam ng CD sa player. Pinikit niyang mga mata habang nakikinig sa malamyos na awiting kanyang pinatutugtog. Maya-maya, bigla niya naramdaman na tila may bumangga sa gilid ng kanyang kotse. Kunot ang noong nagmulat siya. Sinong babangga sa kotse niya, gayon naroon pa rin siya sa parking lot. Bumaba siya mula sa sasakyan. Napangiwi si Sam na makita ang damage na tinamo na kanyang right fender. Galit na bumaling ang kanyang mga mata sa sakyang bumangga doon. Isang Mercedes-Benz. Namewang siya na hindi bumababa mula sa sakyan ng driver ng Mercedes. Ilang saglit ang lumipas bago bumukas ang bintana sa driver's side. "Ibigay mo na lang sa akin ang calling card mo at ipapadala ko na lang sa iyo ang resibo ng babayaran mo." Nakangiti sabi ng lalaking nasa harap ng manibela. "Hoy, tanga ka ba? Nakita mo na nakapark ako. Ikaw ang may kasalanan. Bakit ako magbabayad sa iyo? Niloloko mo ba ako?" Hindi na napigilan ni Sam na hindi magtaas ng boses. "Calm down, miss. Hindi naman brand new yung sasakyan mo ah. Abat talagang lumabas ka dyan. Ikaw may kasalanan." Lumapit si Sam sa sasakyan. Mukhang bata pang may dala ng sasakyan. May kapayatan pa. Kailangang maturuan niya ng leksyon ng driver. Noon naman sumilip ang ulo ng isang babae mula sa bintana. "Miss, pasensya ka na sa kasama ko. Nagmamadali kasi kami eh." Bumaling ang babae sa lalaki. "Ibigay mo sa kanyang calling card." Binuksan naman ng lalaki ang glove compartment at may kinuha mula doon. "Are you sure?" tanong ng lalaki sa babae. "Yes," tugon naman ng babae na mukhang teenager din. Hindi pa rin bumaba ang lalaki. Inabot lang nito sa kanyang calling card mula sa bintana. "Ano naman ang gagawin ko dito?" Nainis pa rin si Sam sa lalaki. Kaya ang babaeng kasamang kanyang tinanong. Tawag, hindi na natapos ng babaeng sasabihin dahil pinaharurot ng lalaki ang sasakyan. Gustong habulin ni Sam ang dalawa, ngunit wala na siyang nagawa. Tinignan na lang niya ang calling card. Marcos Lina. Parang pamilyar sa kanyang pangalan na yon. Nagkibit balikat siya. Siguro'y nagkataon lamang. Binasa niya ang nakasulat na phone number at address. Kung sino man ang Marcos Lina na yon, bukas niya na yun pupuntahan. Pagod na rin siya at gusto na niya magpahinga. Halos manginig sa galit si Marcos nang malaman niyang pumuslit palabas ng bahay ang kanyang pinsang si Noel at sinama pa ang kanyang kapatid na si Matel. Ang gwardyang si Mang Poldo tuloy ang napagbalingan niya ng galit. "Bakit niyo hinayaang makaalis ang dalawang iyon?" Nainis na sabi niya sa gwardya. "Eh sir, ang sabi naman po ni Matel, diyan lang daw po sila pupunta sa 7-Eleven. Kakamot-kamot pa sa ulong paliwanag ng gwardya. "Sa susunod kahit ano pang sabihin nila sa inyo, ipaalam niyo na muna sa akin," sabi ni Marcos bago pumasok sa loob ng bahay. Si Noel ay anak na kapatid ng kanyang papa. Mula nang namatay ang mga magulang ng pinsan, ang pamilya niya niyang nagpalaki sa lalaki. Dahil sa isang tunay na anak ang turing kay Noel ng kanyang mga magulang, lumaki ring spoiled ang pinsan. Nasa probinsya noon si Noel. Magbarkada kasi ang pinsan kaya pinadala ng kanyang mama sa kanyang poder, sa bahay ng pamilya sa Green Hills. Ang akala ni Marcos ay magtitino na si Noel kung mapaghihiwalay sa mga barkada. Siya pa mismo nagsuggest sa kanyang ina na sa kanya na pumisa ng kanyang pinsan. Dalawa lang naman silang naroon ng kapatid niyang si Matel. Nagbabaka sakali siyang maimpluwensyahan ng katinuan ng kapatid ang kanilang pinsan. Nagkamali yata siya. Napagdesisyonan na ni Marcos na pabalikin na si Noel
Sa probinsya nang malaman niyang may nadisgrasya itong babae, anak pa ni isang congressman. Lalo pa siyang nagalit nang magbanta ang congressman na magdedemanda. 18 years old na si Noel, pero nasa high school pa rin ang pinsan dahil sa pagbubulakbol. Nang sabihin ni Marcos na kailanganing panagutan nito ang babae, nagalit ng husto si Noel. Hindi raw itong ama ng bata at nagbantang lalayas kapag pinilit niyang pakasalan ng pinsan ng babae. Kaya naman pinabantayan niya ang pinsan kay Matel. Hindi naman akalain ni Marcos na pati ang kanyang supervised na kapatid ay mapapaniwala ni Noel na hindi ang pinsan ng ama ng bata. Lumayas ang dalawa, dinala pa ang kotse ng kanyang papa. Ang tanging iniwan ay isang sulat na nagpapaliwanag kung bakit umalis ang dalawa. Ayon kay Matel, naniniwala raw ang kapatid sa pinsan nila at ipagtatanggol daw si Noel hanggang sa huli. Napasuntok si Marcos sa pader. "Ay sir, nasa labas yung punching bag nyo," sabi ni Aling Luding. Marahil ay nakita ang kanyang ginawa. Sandaling nag-isip si Marcos kung anong dapat gawin. Nagdesisyon siyang tawagan ng kanyang mama at sabihin ang nangyari. Gaya ng inaasahan, nabigla ang kanyang mama. Hindi kasi kinukwento ni Marcos sa inang mga ginagawa ng kanyang pinsang si Noel. Ang akala kasi ni Marcos ay kaya niyang ayusin ang lahat. Sumusobra na talaga yung si Noel. Pati si Matel ay nakisali pa sa gulo. Ano bang nangyayari sa mga kabataan ngayon? Sasabihin ko na ginawa nila sa papa mo. He'll know what to do. Yun lang ang sinabi ng kanyang mama saka nagpaalam at binaba ng telepono. Nang makita ni Marcos si Aling Luding, nagutos siyang igawa ng scotch on the rocks. Nagulat si Marcos na bigyan siya ni Aling Luding ng bote ng alak na nakapatong sa bato. "Ano to?" nagtatakang tanong ni Marcos. "Ay, nagtataka nga rin ako sa inyo sir. Sabi niyo is scotch on the rocks?" "Ay, oo nga," napapalatak na tila may naisip ang matanda. "Mali pala to, dapat 2 bato kasi rocks, hindi rock." Aktong tatalikod ng matanda nang pigilan niya at ipinaliwanag kay Aling Luding ang alak na pinapagawa niya. Palibhasa kasi hindi mahilig uminom kaya hindi alam ng matandang iba't ibang klase ng alcoholic drinks. "Ay sus, yun naman pala. Dapat hindi scotch on the rocks, dapat ice in the scotch." Pagtatama pa ng matanda sa kanya. Biglang natawa si Marcos. Para namang inakalang tamang matanda sa akala. "Akala niyo kayo lang ang marunong mag-Ingles ha?" Tila proud pang sabi ni Aling Luding bago tumalima. Kinabukasan, maagang nagtungo si Sam sa opisina na nakasulat sa calling card. Hindi siya sigurado kung meron ngang koneksyon ng Marcos Tina na nakasulat sa card sa kotseng bumangga sa kanya. Ngunit wala siyang pagpipilian kung hindi puntahan niyon. Bago pumasok sa building, inayos na muna ni Sam ang damit na bahagyang nagusot. Nasa 7th floor ang opisina na nakasulat sa calling card, kaya nag-elevator siya. Napansin ni Sam ang gwapong lalaking kasabay niyang sumakay sa elevator. Nakatitig sa number counter ng elevator ang lalaki na para bang inip na inip sa paghihintay. Sa 7th floor din ang destinasyon ng lalaki dahil number 7 ang pinindot nito nang pumasok sa elevator. Kapansin-pansin ng taas na lalaki na marahil ay nasa 6 feet. Lean ang pangangatawan, walang nakausling tiyan sa nakatak-in na light blue na polo sa plantsadong pantalon. Naka-necktie din ng lalaki. Ang itim na coat itangan sa isang kamay. He was a cleaner version of Ben Affleck. But there was something in this man that looked familiar to her. She could not just remember what it was. Nang bumukas ang pinto ng elevator, nagmamadaling lumabas ang lalaki. Lumabas na rin siya. Lumapit si Sam sa reception desk. Ngumiti naman kaagad ang babaeng naroon. "Yes?" Hindi pa rin nawawalang pagkakangiti ng babae. "I'm looking for Mr. Marcos Lina." Pagkasabi ng pangalan ay kagad na napasimangot ang babae. "May appointment ka?" Matari na tanong ng babae. "Wala pero," agad na pinutol ng babae ang kanyang sasabihin. "Sorry, masyado siyang maraming ginagawa eh. Kailangan ay may appointment ka." Nakataas ang kilay na sabi nito. Tinaasan din ito ng kilay ni Sam. "Ikaw bang sekretary niya?" Hindi naman pala eh. Paano mo nalaman na marami siyang ginagawa?" Tila nabigla sa kanyang ginawang pambabara ang babae. "Bumalik ka na lang kung may appointment ka na. Goodbye." Isang nakakainsultong ngiti ang pinukol nito sa kanya. "Nasaan bang sekretary niya? Hihingi ako ng appointment." Hindi siya magpapatalo sa babae. Inirapan siya ngunit pagkaraan ay tinuro ng babae sa kanya ang pwesto ng sekretarya ni Marcos Tina. Ano kaya problema ng babae tila ayaw ipakiusap sa kanya si Mr. Lina? Baka naman may crush to sa lalaki. Nang makita ni Sam ang sekretarya, agad niyang sinabi ang kanyang sadya. Nagtaka siya dahil hindi naman siya sinabihang magpa-schedule ng appointment. Pinindot ng sekretary ang intercom.
Sir, may naghahanap sa'yo. Binigay yata ni Matel sa kanyang calling card mo, sabi ng sekretarya. Send her in. Narinig niya sabi ng baritonong boses mula sa intercom. Sinanyasan si Sam ng babaeng pumasok sa opisina. Nagulat si Sam nang makitang si Ben Affleck lookalike ang nadatnan niya sa loob ng opisina. Ito ba si Marcos Lina? Napatanga siya sa pagkakatitig sa lalaki. Hindi yun napansin ng lalaki dahil nakatungo sa mesa. At may isinusulat. Nang mag-angat ito ng tingin, napakunot-no ang lalaki at ba't naman siyang tinitigan. Sam? Tanong ng lalaki sa kanya, lalo siyang nabigla. Paano nalaman ng lalaki ang kanyang pangalan? Kilala mo ko? Nagtatakang tanong ni Sam. Of course, how can I forget? Sarkastikong sagot ng lalaki. Bakit parang naiinis sa akin ng lalaking to? Customer kaya to sa tindahan niya at namahalan sa presyo ng kanyang tubig? Saang branch ka ba bumili? Tanong ni Sam. What? Kunot nung tanong lalaki. Hindi rin maintindihan ni Sam ang nangyayari. So, why are you here, Miss Samantha Manalo? Maya-maya ay tanong ng lalaki sa kanya. I still don't know kung bakit mo ko kilala. But anyway, kaya ako nandito dahil binigay sa akin to kahapon isang babae at isang lalaki nakabangga sa kotse ko. Inabot ni Sam sa lalaki ang calling card. Shit. Aha, huwag mo kong murahin dahil ako nangang nabangga. No, hindi ikaw minumura ko. Saan nagpuntang dalawa? Anong malay ko? Alangan namang tanungin ko pa sila kung saan sila papunta. Ano ba naman tong lalaking to? Low IQ yata. You're still the same Samantha I used to know. Matari pa rin. Whatever. Hindi pa rin makuha ni Sam ang ibig nitong sabihin. Paano yung kotse ko? Ipadala mo sa akin ang resibo ng gastos at ang insurance ko ng bahala. Ano? Pag-aabonohin mo pa ako? Look, wala akong panahon na ayusin pang lahat ng yan. Marami akong ginagawa, but don't worry. Kapag nakompleto ng resibo, babayaran ko naman yon, sabi ng lalaki. Bahala ka. Sabi niya bago lumabas ng opisina. Nang makarating si Sam sa sariling opisina, pilit pa rin ang inaalala kung saan nakilalang Marcos Lina na yon. Sigurado siyang kilala niyang lalaki dahil pamilyar ang itsura nito. Hindi lang niya matandaan. Nang makapananghalian, tumuloy siya sa isang talyer at pinastimate kung magkano magagastos sa pagpapaayos ng kanyang kotse. Pagkatapos noon, nagpasya siyang umuwi sa San Miguel. Namimiss na rin niyang mga magulang dahil halos 2 buwan na rin siyang hindi nakakauwi. Wala siyang choice kung hindi ang dali ng kanyang kotse kahit na hindi pa yun maayos. Mahihirapan din kasi siya kung magko-commute pa siya. Pagod na si Sam na makarating sa San Miguel. Halos 5 oras siyang nagmaneho. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang pagdating sa kanilang bahay. Aba naman anak, talagang umasenso ka na. Ay, kagara naman ng kotse mo, napapalatak na sabi ng kanyang inay. Pwede ko bang matesting? Anang kanyang itay na ang tanging minamaneho ay ang lumang owner type jeep na kargahan ng isda. Opo naman tay, binigay ni Sam sa ama ang susi. Punta muna ako kay paring sa tour, paalam ng ama sa kanila. Naku, iyayabang na ng itay mo yung kotse sa ninong sa tour mo. Maiba ako, kumain ka na ba? Tanong ng kanyang inay. Hindi pa nga ho. Tamang-tamang pagdating mo, nagkatay ng manok ang itay mo. Dumarami na rin ang manok natin, saka magpapahuli ako kay Anding ng tilapia. Sabi ng kanyang inay na ang tinutukoy ang katukatulong ng mga magulang sa fish pond. Inihaw po inay. Oo, hala, sige magpahinga ka na muna at tatawagan kita kapag nakahain na. Tumuloy na si Sam sa kanyang silid. Kahit bibihira siyang umuwi, hindi pinapabayaan ng kanyang inay ang silid. Parati yung malinis. Naroon pa rin sa ibabaw ng headboard ng kanyang kama, nakadisplay ang kanyang mga picture. Noong high school siya sa St. Michael Arcangel, ang tanging private school sa kanilang lugar. Nakasuot siya ng strip na blue and yellow cheering uniform at may hawak namang pom-pom sa isa pang larawan. Sa isa pa'y kasama niyang kanyang kabarkada, lahat sila'y nakatawa habang nakaturo sa kung saan. Naalala ni Sam na ang kuhanang iyon ay pinagtatawanan nila si Makoy Kolokoy, ang payatot nilang kaeskwela. Naalala niyang picture na yun nakalagay din sa kanilang yearbook. Hinagilap yun ni Sam. Feel yata niyang mag-reminiscence dahil sa sandaling iyon. Binuklat ni Sam ang yearbook sa bandang likuran kung saan makikita ang pictures ng activities ng school. Halos silang magkakabarkadang laman. Nasa section 2 man sila pa rin ang pinaka-popular sa kanilang school. Lahat kasi sila ay miyembro ng pep squad na humahakot ng awards kapag may inter-school competitions. Tiningnan ni Sam ang pictures ng graduates ng batch na yon. Nagsimula siya sa section 1. Nakita niya kaagad si Makoy Kolokoy doon. Nang tingnan niyang caption sa ilalim ng larawan, namutla siya. Marcos Lina, the science genius. Siya ba to?
Gosh, kaya naman pala parang galit sa akin. Pero paano naman siya nagmukhang tao? Bumalik sa kanyang alaala ang mga ginawa ng kanyang barkada noon sa lalaki. Pati na rin ang ginawa niya noong prom night.